Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham isang katao. Muli sa mga oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, dinuwalhati, na dakilang sinasamba sa Espiritu sa katotohanan. Gusto kaming nagpapasalamat sa iyong malampigin na katapatan at kabutihan sa bawat isa, upang kaming lahat ay handang matutong lumakad sa iyong kamahalan at katwiran. Lobe manawa na kami po ay inyong samahan. Inulan niyo mapagpatugiman ng kamay, abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Inyong pong pagalingin ang mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihinang at nabibigatan, inyong pong pag-aaning palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas, inyong pong pagkaloob at tuwalin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balitang ating iyahatid, upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makaparinig ng mensaheng ito, upang ito'y maging daluyan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin natin ang malakas sa ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. Brothers and sisters, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke. Luke chapter 6, verses 39 to 45. Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang kabanatay 6, simula talatang 39 hanggang 45. Luke chapter 6, verses 39 to 45. At dito po ang mababasa sa wikang Ingles. He also told them this parable: Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? A student is not above his teacher, but everyone who is fully trained will be like his teacher. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye, and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, Brother, let me take the speck out of your eye, when you yourself fail to see a plank in your own eye? You hypocrite! First, take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. No good tree bears bad fruit, nor does a bad tree bears good fruit. Each tree, recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes, or grapes from briars. The good man brings good things out of the good stored up in his heart, and the evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For out of the overflow of his heart, his mouth speak. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapag sila nahuhulog sa
sa hukay kapag ginawa ang gayon. O kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubosang naturuan, siya'y magiging kapunan ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapwa, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilan nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makikita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at hindi nakapuputi ng ubas sa puno ng dawat. Ang mabuting tao ay nakapagtutulad ng mabuti, sapagkat higit ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagtutulad ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng bibig. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Sige po, maaari na po maupo sa napakagandang presensya ng ating Panginoon. Isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. And belated happy 13th anniversary sa inyong gawain last week. Now, dahil nag-celebrate kayo ng ika-13 taon noong nakaraang Biyernes, kasi po ang inyong lingkod ay may hayo din sa bagong ilog, kaya hindi ako nakadalaw last week. So dito ako pinadala ng Panginoon. Amen? Actually, ang dapat kong hayo ay doon sa bahay ng isang sister doon. Subalit, may narisipagong tawag at sabi, huwag ko na lang puntahan yung pupuntahan kong hayo. Ang puntahan mo ay ang Apostolo Outreach. At salamat niyang Suday, ang ibinigay sa akin itong dako ng Mary Health of Christian Prayer Group, DCDA, pamayanan Diego Silan, Multi-Purpose Overcourt, Ususan, Taguig City, Philippines. Amen. Ako'y natutuwa din sapagkat yung isa nating sister na TikToker din, tulad ng inyong abang lingkod. May time din akong nag-TikTok. Ha? Yan minsan, siya rin ang dumadulot ng aking videos. Kagaya na nakikita niyo, kagaya na napapanood ko mga nakaraang taon. At ang isa sa tinuwid niya yung kantang, "Kaibigan kita, kaibigan tuwina, sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko. Kaibigan mo ako." Panapakan natin si Jesus. Amen. At bilang post-message, bilang post-13th anniversary, ito po ang
disipulo. Sa Ebanghelyo ating binasa, nang sabihin ng Panginoong Yesus tungkol sa pagpapatuloy ng kanyang mga itinuturo. Na noong mga nakaraang linggo, tinalakay po natin yung tinatawag na ang mapalad at ang Ama. The blessed and the rose. Noong nakaraang linggo, ibinahagi natin sa mensaheng ito ang tinatawag na loving the enemies. Ibigin ang ating mga kaaway. Amen. Ngayon, ito po ang naging karugtong ng itinuturong aral ni Jesus sa atin. Ang marka ng isang tunay na disipulo. At ano po ang mga marka o tanda ng isang tunay na disipulo? Una po, ang unang marka nito ng isang tunay na disipulo ay ito. Sabi ng Luke chapter 6 verse 39 and 40, sinabi ni Jesus, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Imagine nyo, tinanong pa ng Panginoong Jesus, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? The blind leading the blind. Ano yung sabihin nito? Unang marka nito. May babala ang Panginoong Yesus patungkol sa kapahamakan sa mga taong binulag sa espiritual. Amen? Kapag tayo hindi lumalakad sa Panginoon, tayo ay mahuhulog, tayo aakay doon sa pinakadelikadong daan. Amen? Kaya marami ang nagbubulag-bulagan. Bakit? Simpleng kapalaman ng Panginoon, ayaw makinig. Totoo o hindi? Mahina. Totoo o hindi? Tama po ba o tama? Tama po, sinungaling. Palakpakan natin siya sa mga malakas. Bilang mga alagad, kailangan namin ma-priority ang ating relasyon sa Diyos upang tayo makasiguro na tayong lahat ay kailangan lumakad sa katotohanan. Amen? Kagaya sa Sabado, sa araw ng March 1 na pala, ang bilis ng araw. Bakit ka mo? Unang araw ng buwan ng Marso. Bakit ka mo? Bakit tayo pumasok sa buwan ng Marso? Sapagkat pagdating ng Miyerkules, ikalimang araw ng buwan ng Marso, papasok na naman tayo sa tinatawag na panahon ng Kwaresma. Alam niyo po yung Kwaresma, halong po doon sa salitang Quadragesima. Amen? Kaya Lunes pa lang,
doon sa inyong gawain sa GHQ, pwede pang kantahin ang purihin. Pero pagdating ng Miyerkules, ang papalit sa kantang purihin ng Panginoon ay ang pagkantang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Amen? Para pagdating ng Lunes, pagkatapos ng mahal na araw, which is Abril 21, balik tayo sa purihin ng Panginoon. Amen? Amen. Purihin si Yahweh Shaddai. At ang panahon ng Kwaresma, para sa kaalaman ng lahat, nagsisimula sa Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo. Sa ibang translation, sa ibang wika ay Miyerkules de Ceniza. Tingin ko yung salitang Miyerkules de Ceniza, Espanyol yata o Kastila. No? At nagtatapos yan sa gabi ng Biyernes Santo, doon sa misa ng pagtatakip sining. Amen? Doon sa tinatawag na the celebration of the Last Supper at washing of the feet. Amen? Karaniwang tradisyonal kapag panahon ng Semana Santa, anong pinagkakaabalahan ng tao o pinagkagawian kapag pumasok ang Holy Way? Uwian sa mga probinsya. Ang iba, sinasamantala ang panahon para ano? Para magbabad sa beach at mag-party-party sa gabi. Hindi po ako nagpapatama, ha? Tinatama ko lang po ng social pinagsalita ng Diyos. Amen? Ang mga hindi na ng radyo, television, may kanya-kanya diskarte kapag panahon ng Holy Week. Kalahati, mag-o-off-air ng 3 araw. Ang iba, 2 araw. Ang iba, nagkakaroon ng special program, Webes, Sabado. Pero bago dumating ng Black Saturday, after ng Holy Thursday, sumunod na araw, Good Friday, walang palabas. Totoo o hindi? Hindi po ko nagpapatama, ha? Tinatama ko lang po ng sabi ng Panginoon. Amen? At meron din, hindi na ng TV at radyo na nagsiset ng kanilang special programs na nagpapalabas umaga hanggang gabi. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Alam mo dyan ako humahanga sa ibang TV stations na nag-air ng special programs. Tanungin niyo po ako bakit? Sapagkat lahat, most of TV stations nakatuon patungkol kay Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Even ang social media, tulad ng Kapahayagan TV, the channel of God's Greater Glory sa YouTube, kinagagawian ko ang mag-video recording, mag-edit, hanggang sa i-premiere sa YouTube. Itong tinatawag na Reflections of the 7 Last Words o maaaring tawagin 7 huling salita ni Jesus. Amen? Yan ang tinatawag kong panata. Amen po ba? Bahagi ng panata ang magbahagi ng kabutihan loob sa atin, ang ibahagi ang pagmamahal ni Kristo Jesus. Purihin natin ang mahal ng Diyos. So yan ang unang marka
ng isang tunay na disipulo o ng alagad. The blind leading the blind. The second mark of a true disciples, it's found in Luke chapter 6, verses 41 and 42. Ito po, pato-pato sa langit ang tatamaan sa sasabihin ni Jesus, huwag magagalit. Simula verse 40. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mo alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang dahilan nasa iyong mata, mapagpaimabaw. Ouch, aray. Sabihin nga, ouch, aray. Makasabi nga, sinusubigaw ng ouch, aray, tasang kamay. Yung hindi nagtaas, wang, 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 wang. Ulitin ko po ha, yung word na yan, mapagpaimabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang ibig sabihin ng sinabi ng Panginoon, removing the plank from our own eye. Pagtanggal ng dahilan sa ating sariling mata. Amen? Bago natin subukang itama sa iba o itama ang iba, suriin muna natin ang sarili natin. Suriin natin ang ating puso. Sapagkat si Jesus mismo ang nagturo sa atin na alisin muna ang dahilan sa ating sariling mata bago tanggalin ang puwing ng mata mula sa mata ng ating kapwa. Amen. Ang ibig sabihin, tanggalin mo muna ang sabi ni Sister, mata. Puwing, dahilan. Saan? Sa ating sariling mata. Bago natin tanggalin ang puwing sa mata ng ating kapwa. This requires humility, self-awareness, and are willing to comfort our own sin. Ito yung nakaugat o nagre-require sa atin ng kapabaang loob, sariling kamalayan, at hangad na pangalagaan ang ating sarili. Kaya, kung halimbawa biglang naging marumi ang ating paningin, tanggalin mo muna. Amen. Saka mo tanggalin ang puwing ng ating kapwa. Amen. Kahit bagong gising pa yung kasama mo, remove first the plank of your own eye before you remove the plank of someone's eyes. Amen po ba? Amen.
purihin natin ng malakas. Ang iba, sa pag-isip pa lang, ang hirap itilan. Bakit? May mga puno ng tumi sa mata. Kaya tinatanggal lang doon eh. Hindi lang, bukod sa paghihilamos. Ha? Kung may natira pang point, tanggalin na rin. Ha? Upang sa gayon, makakikita ka ng kaliwanagan at kalimihan mula sa buhay banal at makapangyarihang Diyos. Ganyan kung nakalakasampalang pakirin siya. So yan ang pangalawang marka ng isang tunay na disipulo. Alisin ang dahilan mula sa ating mga mata. Ang ikatlo at huling marka ng isang tunay na disipulo o alagad ay ang bunga ng isang tunay na alagad. The fruit of a true disciple. Ano po ang sabi ni Jesus sa Luke chapter 6 verses 43 to 45? Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Hindi po bunganga sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di nakapuputi ng ubas sa puno ng tambak. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigit ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. A true disciple of Jesus will produce good fruit. Ang tunay na alagad ni Jesus ang siyang nakapamunga ng mabuti. Sinabi ni Jesus na ang mabuting punong kahoy ay hindi nakapamunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay hindi makapamunga ng mabuti. Kaya bilang mga disipulo o mga alagad ni Jesus, susuriin natin ang ating buhay upang makasiguro makapamunga tayo upang parangalan ang Diyos. Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Matatandaan niyo po yung tatay na mayroong anak na lalaki, subalit ang kilos ay hindi napain. Ang pangalan ng tatay, Juanito Senior. At ang anak na lalaki, na kilos pinapain, ang pangalan niya ay Junjun. At sa sobrang galing ni Juanito Senior, dahil sa itsura ng kanyang anak na si Junjun, nilugduman niya ang anak sa isang malaking drum ng tubig. Pag-ahon, sasabihin ni Juanito Senior, ano Junjun, lalaki ka ba o babae? Ang sabi ng anak niya, si Junjun, sabi niya, babae po ako. Hindi pa rin tumatanong. Ano pang ginawa? Nilugdog pa rin sa isang malaking drum ng tubig ang anak
Pag-ahon sasabihin ng tiwan nito, Senyor, ano Junjun? Lalaki ka o babae? Ang sabi ng anak niya si Junjun, babae po ako. Hindi pa rin tinalad. Sa kapong pagkakataon, inilublog ni Juanito Senior yung mukha ng anak niya, si Junjun, sa isang malaking drum ng tubig at tumagal ng halos 45 minutos. Pag-ahon, sasabihin kay Junjun, ano Junjun? Lalaki ka o babae? Ang sabi ni Junjun, ako'y isang sirena. Hallelujah. Maski ilugnog mo yan, hindi mawawala yan. Pero kapag pinakinggan mo si Kristo, pag inilapit mo kay El Shaddai, at isinuko sa harapan niya, ang pagkikikilos ni Nabae, magiging lalaki siya. Lakasan ang palakpak kay El Shaddai. Amen. Kaya bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe kapahayagan ni El Shaddai. Hindi lang basta kumaral, kundi ang sagot, El Shaddai, sa iyo ako ha. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Sabihin nyo nga na malakas, El Shaddai, sa iyo ako ha. Purihin natin ang malakas sa Panginoon. Now, being a true disciple of Jesus requires a deep commitment to our relationship with God, humility to comfort our own sin, and a willingness to produce good fruit. Ito pong pinaka-conclude ng minsan ito. As we strive to follow Jesus, let's remember that our goal is not to simply follow rules and regulations, but to cultivate a deep, abiding relationship with our Lord and Savior, and that is Jesus Christ. Meron akong iiwang tatlong katanungan na dapat may saliksik sa inyong puso na dapat na i-apply. The first question is, how can you prioritize your relationship with God this week? Paano mo may pa-prioritize ang iyong relasyon sa Diyos sa linggong ito? Second question is, what areas of your life need examination and correction? Anong area ng iyong buhay ang kailangan suriin at itama? And the third question is this, what kind of fruit are you producing in your life? And how can you cultivate more good fruit? Anong uri ng bunga ang siya mong ipamumunga sa iyong buhay? At paano may cultivate ng higit sa mabuting bunga? Ito po ang take-away. Ito po, meron pong isang take-away. As disciples of Jesus, we're called to walk in the truth, comfort our own sin, and produce good fruit. May we strive to cultivate a deep, abiding relationship with our Savior, and may our lives reflect the marks of a true disciples. Purihin natin ang Diyos.
Kayo po ba'y may natutunan? Ang hina. Taas nga ang kamay na nagsasabing meron na siyang natutunan. Tayo na tayo lahat. Wala na tayong oras. Taasan inyong mga kamay. Pigil ang inyong mga mata. Tanda ang ating pagsubok ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Magiging yung mga nakatunghay sa YouTube channel ng Kapahayagan TV at NGC. Surrender yourself to God. And make a simple prayer through this song. Sa'yo ang buhay.
sa pagda ng isang tunay na alagad. Nawa magsilbing aral ang mensahe ninyo at may bahagi sa iba ang kanilang napakinggan. Patawad, Panginoon, kung kami ay mga pagkakamali, pagkukulang at pagkakasalang nagawa sa isip, sa salita, at sa gawa. Maraming salamat po, Diyos, at patuloy mo kaming binigyan ng pagkakataon upang ikaw ay patuloy na may tataas. Pagpanahin po, Panginoon, ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa damang ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga away at pagtuto at ang patuloy na nagsusuporta sa inyong mga nagawa. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan mo, Jesus. Sa iyo, taas ang lahat ng nais-paspasan ng buhay ng Diyos, ang inyong mga prayer requests, at ang lahat ng mga bagay na hindi paspasan ng ating dakilang siya. Pagiging yung mga nakatunghay sa Facebook at YouTube na napakilalang TV at UGC, itaas nyo rin ano mayroon sa inyo. Wherever you are, God perform miracles into your life. Amen. Taas ang lahat ng Diyos. Diyos Ama makapangyarihan, narito po paspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang handbags, wallets, Biblia, tuloy kami sa sipan niyo, at iba pang mga bagay na kanilang tinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong natanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na iyong papamala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasunod sa kanilang munting kapel at kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay at handog. Ibalik sa kanila ng gustong takan, siksik liglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwala, aming taglay ang panibagong lakas at panibagong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat o Diyos. Ito po ang aming samot dalangin kaisa ng pananglitan panalangin ng aming inang Birhen si Maria, Mary, Help of Christians, at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Pagbaba ang inyong mga hawak kamay. Pagbaba ang inyong mga hawak kamay. At itaas ang inyong mga kamay ng malaya. At buong dayang magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Sabi nga ng isang mamamahayag, sa iyo ako ha. Amen. Now, kanino tayo magsasabi sa iyo ako ha? Siyempre kay Yahweh El Shaddai. At bilang special bonus sa nakalipas na 13 years anniversary ng inyong gawain dito, meron po akong special bonus sa inyo. Pagtapon ko, isisigaw nyo ng malakas, El Shaddai sa iyo ako ha.
ulit po ng malakas. And may the Lord God bless us all now and always forever in the name of the Father. Father pa lamang po, huwag po tayo po. Deklarasyon po yan ang